Ready? Cue. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tulad po ng maiksing awit na una kong pinarinig, totoo pong ang aking puso, lalo na ang aking espiritu ay labis na nauuhaw sa pagsamba sa Diyos. Ngayon po ay araw na ng linggo na dapat ay umaattend na tayo sa ating mga churches. And of course, kasama ko kayo mga kapatid sa pananampalataya na namimiss ko na po kayo at nananabik po ako na magkasama-sama po tayo sa ating panambahan. At nais ko lamang pong mag-share ng konting salita ng Diyos na makapagbibigay sa atin sa pangalan po ng Panginoong Hesus at makapagbibigay sa atin ng konting kagaanan o mapapalalim ang ating pananampalataya. Dahil po sa pandemic na ito nangyayari sa ating bansa at sa buong daigdig, ay nagmistula tayong tulala sa mga pangyayari sa ating paligid at ng mga kapaligiran. Para po tayong nagulat sa bilis ng mga pangyayari at mistula tayong nawalan ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Kumbaga tulala nga po dahil nga po sa bigla ang pangyayari. At nang may masmasan tayo, bigla na lamang sumambulat yung maraming pangit at negatibong pangyayari sa ating buhay. Mga negatibong reaksyon ng mga tao. Tulad nga po nung ibaba ang ECQ at itong lockdown, ay marami pong mga negatibo o pangit na pangyayaring na nakikita natin sa ating paligid. Marami po ang nagagalit, nagrereklamo, marami po ang natakot, nangamba na baka makaranas ng kahirapan o kalungkutan. Yan po yung mga nangyayari sa ating paligid sa ngayon. Makikita po ito ng mga taong hindi pa po nakakakilala sa Diyos. Bagamat kilala lang nila ang Diyos sa nguso, hindi sa puso. Ang mga kaguluhang nangyayari sa ating paligid ay parang isang bangungot sa kanila dahil hindi pa nila na uunawaan ang bawat pangyayari. Ito po ay makikita natin sa mga taong ika nga po ay malayo sa Panginoon o hindi malapit ang kanilang relasyon sa Diyos. At makikita natin doon sa mga taong walang pananampalataya o yung walang tama at malalim na relasyon sa Diyos. Subalit sa mga tunay at may malalim na relasyon sa Diyos, ang lahat na ito'y positibo ang pananaw sa mga nangyayari. Dahil po tayo po'y nakakakilala sa Panginoon at sa Diyos na malalim ang ating ugnayan, ay bagamat medyo nakaramdam tayo ng lungkot o negatibo, ay nagiging positibo ang lahat ng bagay na ito dahil kasama natin ang Diyos. Positibo po ang ating pananaw bagamat malungkot ang mga nangyayari. Tulad ng nabasa ko isa po nabasa ko sa FB, sa Facebook, the best way to enjoy quarantine season is to read the Bible and talk to God.
Kaya po, sa kabila ng nararamdaman nating kapaligiran, nangangamba tayo, natatakot tayo, doon sa mga totoong may kaugnayan sa Diyos, malalim na relasyon sa Diyos, ay may enjoy po natin yung quarantine na ito, o yung lockdown na ito, kung tayo po ay laging nagbabasa ng Biblia at makipag-usap po tayo sa Diyos, sapagkat ang salita po ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kagaanan, kapayapaan. So mahalaga po na sa kabila ng nangyayari sa paligid ay nakikipag-usap po tayo sa Diyos. Kung tayo po'y nagbabasa ng Biblia, mababasa at maunawaan natin ang kahulugan ng bawat pangyayari sa ating paligid. Malalaman natin ang mga nangyayari sa araw-araw na nasa linya ito o nakabase sa salita ng Diyos, at makikita natin ang revelasyon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi po maiaalis na tayo matakot o mag-alala sa epekto nito sa ating buhay. Subalit, dahil kilala natin ang Diyos at alam nating siya ang nakikipaglaban para sa atin, at siya ang may kapangyarihang kumontrol sa lahat. Kaya sa kabila ng mga pangamba, takot at banta ng pandemikong ito sa buong daigdig, tayo na may kinikilalang Diyos na buhay ay patuloy na humahawak, lakas loob na lumalaban at nagtitiwala sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. May pag-asa nating hinaharap ang laban sa kaaway. Nakikita man natin o hindi ang kaaway na ito. Tulad po ng sinasabi sa Psalms 91 verse 1 to 16, dun po sa verse 10 and 11, dumating man ang anumang mga sakuna sa kapaligiran, hindi kayo mabubuwal, hindi kayo maigugupo ng mga problema, sapagkat padadala ng Diyos ang mga anghel na siya magbabantay sa atin. Kaya po, ang mga pangyayaring ito'y merong kadahilanan ang Diyos kung bakit nangyayari, hinahayaan niyang mangyari sa atin ang lahat na ito. Ito po'y makikita natin kung ano yung kanyang nais sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. So, nais ko lamang po i-share yung God's promises when life is hard. Doon po sa aklat po ng Hebreo 10:23 ay nagsasabing, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Tapat daw po ang Diyos na nangako sa atin. Kaya po, yung pagbabasa ng pangako ng Diyos sa Biblia, ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asang makipaglaban sa ating sa nangyayari sa ngayon. Kasi nga po, God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will. Sabi nga po sa Psalms 37 verse 5. Kung tayo po'y lubos na magtitiwala sa Diyos, ay kahit hindi po natin alam ang kalooban ng Diyos, ay basta po magtiwala lamang tayo na ang Diyos ang kumukontrol ng lahat ng bagay. Kung personal po natin kilala ang Diyos sa puso, sa isip, at kaluluwa, ang buong tiwala natin ay magiging matatag at no doubt at walang pag-aalinlangan na mahahawakan natin ang katiyakan ng dulot na pag-asa sa kanyang mga pangako. Sabi nga po dun sa Hebreo 13 verse 5, letter B up to verse 16, sabi nga po dun, hindi kita iwanan ni pababayaan man. Sa verse 6, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Ano ang magagawa sa atin ng virus o ng COVID na yan, ng mga pandemikong iyon, kung ang Diyos ang siyang tumutulong sa atin? Hindi tayo dapat matakot, ang sabi nga po niya. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi tayo dapat na mangamba. Knowing that we have a God who keeps His promises is a great source of deep confidence and courage. Alam natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng malalim na kumpiyansya at lakas ng loob na sa pagtitiwala natin sa kanyang pangako at siyang kumukontrol ng lahat ng bagay, malakas po nating malalabanan, maharap ang mga pangyayaring ito. And by trusting in His promises, we can face these trials and crises. Kaya po kung tayo po'y magtitiwala, His promises are precious.
because He is the one who gave them to us. Siya po ang nagbigay sa atin ng mga pangako na dapat nating panghawakan. Kaya dapat ito po ay panghawakan natin. Now, when life is hard, meron lang po akong tatlong bagay na iwanan. When life is hard, sa ating po mga nararanasan ngayon, God wants us to believe His promises. Sabi po doon sa Roma 4:18, bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng lahat ng bansa. Kahit na po sa pagkakaalam niya, siya may edad na at si Sarah na kanyang asawa ay matanda na at hindi na po magkakaanak. Hindi po nag-alinlangan si Abraham na pinangakuan siya ng Diyos na siya ang magiging ama ng maraming bansa. Kaya po, without wavering, no doubt, na si Abraham ay nakalampas sa mga pagsubok na iyon. So, dito po sa ating, sa halimbawa po ni Abraham, as Christians, we should not doubt, but instead believe and live by God's promises. Hindi tayo dapat mag-alinlangan sapagkat tayo po dapat na mabuhay sa mga pangako ng Diyos. Ito po ang nag-a-activate ng ating faith. Ang pananampalataya po natin ay lumalakas lamang, tumatatag kung tayo po ay umaasa at nagtitiwala sa pangako ng Diyos na kanyang tutuparin. If we will just believe in faith. Number 1 po yung God wants us to believe His promises. Yun po yung isang unang hakbang kung paano po tayo makikisalamuha o maharap ang hirap ng buhay sa ngayon. Pangalawa po, God wants us to test His promises. Kung sa una ay gusto ng Diyos na tayo maniwala sa kanyang pangako, dito po sa pangalawa, gusto ng Diyos na subukin natin siya. Tingnan natin kung ano yung magagawang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Sabi nga po doon sa Malakay 3:10, subukin ninyong gawin ito. Yung po yung mga naunang talata doon ay kung magbibigay tayo ng buong buo ng ating ikapo, ay subukin ninyong gawin ang lahat ng ito. Buong buo po tayong sumunod sa kanyang kalooban. Ay bubuksan daw po ng Diyos ang durungawan, ang maraming durungawan ng pinto sa kalangitan at ibubuhos niya ang mga pagpapalang kailangan ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya po God wants us to test His promises. Kung ito pong ipapractice natin yung mga pangako niya, God wants His people to test His promises, and when we do it, God proves Himself true and doesn't fail. Kung tayo po'y lubos na magtitiwala, malalaman natin na doon magaganap ang pangako at mangyayari, magkakaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos. At hindi po niya tayo bibiguin. At doon niya may papakitang siya nga ang tunay na Diyos na nagbigay ng pag-asang iyon. Pangatlo po, God wants us to hold on to His promises. Una, maniwala tayo sa kanyang pangako. Pangalawa, subukin natin siya na siya talaga ang makagagawa ng himala sa mga pangako niya. At pangatlo, gusto niyang panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Sabi nga po sa Roma 4:19-20, without weakening, yung pong binasa natin kanina, na hindi nang hina si Abraham sa kanyang pananampalataya, hinarap niya ang katotohanan. Although nakikita niya ang katotohanan, siya matanda na, si Sarah ay matanda na, hindi na magkakanak. Pero hindi po siya nawalan ng pag-asa at hindi po nang hina ang kanyang pananampalataya. He did not waver or even doubt with the promises of the Lord. Pinanghawakan niya yon. So God wants us to hold on to His promises. God's promises became more meaningful in times of difficulties. Magkakaroon lamang po ng kahulugan, kabuluhan, at katarungan ang pangako ng Diyos kung sa mga panahong dinaranas natin ito. Mangyayari lamang po na siya ay makikita natin ang kanyang kapangyarihan sa mga panahong tulad nito. Sabi nga po doon sa Psalm, naalala ko lang po sa Psalm 77 verse 14, God display His power among the people. Kung hindi niya, sabi ko nga po kanina doon sa number 1, ang bawat pangyayari hinahayaan ng Diyos para meron siyang maipakitang himala sa ating buhay. Meron siyang purpose, kaya hinahayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. So,
kapag nangyari ang difficulties na ito na nga po nangyayari sa atin yun. Ang positibo po ang pananaw ng mga Kristiyano ay nakatingin doon sa magagawa ng Diyos, hindi doon sa mga problema. Dahil yung mga problema ngayon ang kinakasangkapan ng Diyos para maipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Para po doon sa mga taong nangahawak ng mga promises ng Diyos, mai-experiensya po natin yung greater blessing kung tayo po ay tunay na mga hawak sa kanyang salita. And to my conclusion, God is not human that He should lie. Sabi nga po sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay di magbabago, ang sinabi niya ay kanyang ginagawa, pangako niya ay kanyang tinutupad. Kaya po doon po sa mga pangyayaring na nararanasan natin ngayon, hindi po negatibo ang pananaw ng mga Kristiyanong tunay na may relasyon at malalim na relasyon sa Diyos. Ito po nagiging positibo sapagkat doon po natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa Diyos, tayong mga sumasampalataya sa Kanya, kay Jesus na bugtong na anak ng Diyos, bagamat medyo naapektuhan din sa ilang sitwasyon ay nananatiling matatag. May tinatawag po na spiritual immune system ang mga Kristiyano. Kung ito ay malakas at matibay, yun pong spiritual immune system, kung ito po'y mananatiling matatag at matibay, dadaan lamang po ang mga pagsubok na parang pangkaraniwan lamang. Kung kikilalanin po natin mga kapatid, kung kikilalanin lamang po natin ng personal ang Diyos sa ating buhay, yung mga pagsubok na yan, those trials will become just normal, just natural, na parang pangkaraniwan lang. Ako lang po, bilang patotoo, sa tagal po ng pag-stay home natin, sa araw-araw na nagdadaan ay parang natural na lang parang pangkaraniwan na lang sa atin. Hindi ko na mamalaya na meron palang nangyayari, nagaganap na mga ganyan lockdown. So, purihin po ang Panginoon, binigyan niya po tayo ng lakas ng loob na labanan ang lahat ng mga pangyayaring ito sa ating buhay. Yung pong may malalim na relasyon sa Kanya, makatitiyak po tayo na ang lahat ng ito, ano ba yung lahat ng yan? Yung mga pandemic na yan, yung mga virus na yan, yung mga problemang yan, yung mga away-away ng mga taong, mga mamamayan na talaga pong nasa Biblia na pasama ng pasama ang mga tao. Subalit dahil yung pinakasulat sa Biblia, sa salita ng Diyos na dapat lang na mangyari sapagkat iyon po'y palatandaan na ang Diyos po ay siyang kikilos after that. Kaya po, mapapagtagumpayan natin ang lahat sapagkat kontrolado na ng Diyos ang sanlibutan. Sabi nga po sa John 16:33, huwag kayong mabahala sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hindi niyo po ba napapansin, mabilis na dumadaan, lumilipas ang bawat araw. Mahigit na pong isang buwan at ilang araw na lang sa May 15 po ay ibababa na po ang ECQ. Pero para po bang dahil sa pangkaraniwan na lang ang nararanasan natin, umiiksi po ang panahon. Naalala ko po yung sabi ni Brother Eddie na hindi ko na namamalayan kung anong petsa, kung anong araw na. Kasi po, pinaiiksi po ng Diyos ang mga panahong ito na nahihirapan ang tao. Dahil po, pinangako niya sa Mateo 24:22, pinaiiksi ng Diyos ang panahon upang hindi tayo mahirapan. Hindi malalampasan po natin ang lahat na ito. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong iyon. Ang sabi po sa Mateo 24:22. Kaya po, sa pagkakataon pong ito, ako po'y magwawakas sa isang panalangin na tayo po ay sama-samang magpasalamat. Una sa lahat, magpasalamat dahil po kahit na po sa pagsubok na yan na marami pong naapektuhan, yun po ay sa pananaw ko lamang po sa pananaw ng iba Kristiyano, yun po ay sa mga taong hindi lubusan nakakakilala sa kapangyarihan ng Diyos. Pero po, purihin po ang Panginoon, tayo po na nakakilala sa isang tunay at buhay na Diyos. Kilalang kilala po natin ang Diyos sa ating sarili, sa ating puso.
sapagkat sa kabila po ng mga negatibong pangyayari, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng katagumpayan at ang kanyang mga pangako ang pangahawakan natin na malalampasan po natin ang lahat ng ito. Amen. For the glory of God po, tayo po ay manalangin sandali. Hallelujah. Amang banal Diyos na sumasalangit, kami po ay nagpapasalamat na kami po'y pinag-iisa mo sa isang espiritu, bagamat magkakalayo po kami, bagamat may mga pagkakataon na hindi po kami sama-samang sumasamba sa iyo. Subalit sa aming puso, kami po'y iisa sa isang pananampalataya at iisa sa isang pag-ibig at iisa sa isang hangarin na sumamba sa iyo sa espiritu at sa katotohanan. Salamat po Ama sa mga pangyayaring ito na bagamat sa marami negatibo o pangit na pangyayari, ito po Panginoon ang paraan upang maipakita mo at mapatunayan mo na ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako na hindi bumibigo sa mga nagtitiwala sa iyo. Panginoon, sa mga pangyayaring ito sa aming kapaligiran, salamat po. At ipinakikita mong ikaw po ang Diyos na buhay na siyang kumikilos sa amin. Ama, dalangin po namin, patuloy mo po kaming bigyan ng pag-asa, bigyan niyo po kami ng kagaanan ng loob, ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, O Diyos, upang sa mga nalalabi pang araw ng ECQ, O Lord, ay magkaroon po kami ng kalakasan at katatagan ng loob na harapin pa ang mga nalalabi pang araw at pagkatapos ng mga pagkakataong ito, pangyayaring ito, O Diyos. Patuloy mo pong ipakita sa amin na ikaw ang siyang tumutulong sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, na ang mamamayang Pilipino, O Lord, sa aming bansang Pilipinas, una na po sa Panginoon, una na po sa aming Presidente, sa Pangulong Duterte, O Lord, na siyang ama ng aming bansa. Dalangin po namin, O Diyos, ay patuloy mo pong hawakan ang aming Presidente, O Lord, upang mapamahalaan niya ng may katalinuhan, may karunungan, may kalakasan ng loob ang pamamahala niya sa aming bansa. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, ng kalusugan, O Lord, upang sa bawat araw na harapin niya, madala niya, mahawakan niya ng buong kagaanan ng mga problemang dala ng bansang Pilipinas, O Lord. Pagpalain mo po ang aming Pangulo at ang mga kanyang mga kasama, O Lord, ang mga kumikilos sa gobyerno, O Lord. And Father God, salamat po sa mga ginagamit mong daluyan ng iyong pagpapala, O Lord, sa mga frontliners, sa mga doctors, nurses, sa mga even yun sa mga maliliit na mga frontliners, sa mga manggagawa mo, sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang lugar, ang mga nagbibigay ng pagkain, ang mga naghahatid ng mga pagpapala mo, ang mga nagsisipag-control ng batas, O Diyos. Panginoon, ang lahat ng ito'y hawakan mo at hayaan mo, Panginoon, na ito'y maging maayos at maging magandang takbo ng aming normal na pamumuhay, O Lord. Bigyan niyo rin po ng pagkakataon ng mga nakakaranas ng paghihirap o yung mga pag-aalinlangan. Diyos, payapain mo po sila. Ibigay mo po sa kanila ang kanilang mga pangangailangan financially, materially, and physically, O Lord. Patnubayan mo po ang mga anak mo ito, O Lord, at hayaan mo makilala ka rin nila ng personal, Panginoon, at tagapagligtas, at makilala nila na ikaw po ang Diyos na kumikilos at nagbibigay ng katagumpayan sa gitna ng kahirapang ito, O Lord. Panginoon, salamat po sa iyong salita sa Habakuk 3:1 na in your wrath remember your mercy. Sa gitna ng iyong galit, O Lord, kung nagagalit ka man po at nakakaranas kami ng ganito, Diyos, alalahanin mo ang iyong kahabagan. Mahal mo po ang buong bansa. Mahal mo po ang sanlibutan. Kaya po dalangin po namin, patuloy mo pong ipadama sa amin ang iyong pag-ibig. Maligtasan namin, malampasan namin ang lahat ng ito, O Lord. And Father God, salamat po sa mga anak mong ginagamit. Salamat po sa mga pangako mong natutupad. Salamat po sa pagliligtas mo sa bawat pamilya. At maging Panginoon, salamat din po sa mga anak mo nagpapayag ng iyong salita, sa mga pastor, sa mga mula kay Brother Eddie, sa mga nagpapahayag ng iyong salita, ang mga lingkod mong ito, O Lord, na nagpapahayag ng iyong salita, O Lord, na nagpapalakas sa aming pagtitiwala at pananampalataya. Salamat po sa kanilang buhay. Patuloy mo po silang pagpalain at hayaan mo sila ay patuloy mong gamitin sa pagpahayag ng iyong kaligtasan, O Diyos. Salamat po ng marami at
Nais po namin ibalik sa iyo ng buong ingat ang lahat ng kapuri at pasasalamat sa pangalan lamang po ng Panginoong Hesus. Magandang araw po at mapagpala po ang bawat isa sa atin.